Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Yan yung problema dito kay Cayetano. Gusto niya, basta na lang siya paniwalaan. Gusto niya, basta na lang siya paniwalaan. Ha? At ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, nagwawala. Binibira yung minorya. Binibira niya ngayon ang minorya ng Senado. Kasi sila na ngayon ang mayorya, yung 13. Ay yung grupo nila nila Soto, Lacson, nila Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, sila Win Gatchalian, sila Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, binibira na ngayon ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. Dinadala niya na naman sa issue ng 2028. Ang sinasabi ni Cayetano, ano daw, ang nangyayari daw mga kabunyog, mas importante pa daw. Mas importante pa daw ang 2028 para sa minorya. Kasi para sa kanya, ang minorya, yung grupo nila Lacson, nila Soto at sa kanila Kiko, Bam Aquino, Risa, Gatchalian, yung mga nasa minorya, ginugulo daw siya. Siya daw ang Senate President, tapos ngayon, pilit daw siyang sinisiraan at ginugulo. Hindi daw magulo ang Senado, sabi ni Cayetano. Ang magulo daw, ang minorya, pilit daw siyang ginugulo. Hindi po magulo ang Senado. Ulitin ko po, hindi po magulo ang Senado, ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. Ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. Hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law students, law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. Bakit daw kasi hindi nire-respeto na siya na ang Senate President? Bakit, daw ba? Krimen daw ba na siya ang maging Senate President? O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. But you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? Bakit daw hindi siya marespeto bilang Senate President? Bakit ginugulo daw ang Senado? Sa totoo lang, hindi naman ginugulo ang Senado. Iyang akusasyon niya na yan sa minorya, inaakusa niya ang grupo nila Soto na ginugulo ang Senado. Hindi sinong gumagawa ng kaguluhan sa Senado? Sila lang naman Sila lang naman. Tingnan nyo, nagagalit siya kasi ang sabi sa social media, ang sabi ng mga tao, mula nang maging president, nang maging Senate President itong si Cayetano, nagkagulo-gulo na ang Senado. Di ba nag-live ako niya nung isang araw? Sabi ko, ilang araw pa lang itong Senate President si Cayetano, ang gulo-gulo na ng Senado. At tingnan nyo, sa darating na mga araw, lalo pa yung gugulo. Di ba hindi tayo nagkamali? Nang sinasabi ko yon, natandaan nyo, sa susunod na mga araw, magugulo pa lalo yan Senado. Tayo ba ang ano ba naman ang kapangyarihan natin? Ano ba naman ang kakayahan natin? Na guluhin ang Senado? Nagugulo ang Senado dahil sa kagagawan nila. Di ba? Ano yun sarili nilang kagagawan ang kaguluhan ng Senado. Bakit sinisisi niya ang minorya? Bakit daw hindi nire-respeto ang pag-Senate President niya? Kasalanan daw ba yun? Krimen daw ba na maging Senate President siya? Wala namang issue na Senate President ka.
Pero wag mong sisihin ang tao, ang minorya, sa kaguluhan na yan. Kayo ang may kagagawan yan eh. Kayo ang may kagagawan yan. Ang iniisip na daw kasi ng minorya, 2028. Unang-una mga kabunyog, mga kababayan. Unang-una, sino ba ang nagpilit na si Bato de la Rosa ay bigyan ng protective custody? Oh. Alam nyo, mga kabunyog, at alam natin yan, marami naman ang mga senador na nabigyan ng na wanted. Marami namang mga senador na nabigyan ng na may lumabas na mga warrants of arrest. Sila Bong Revilla, sila Jingo Estrada noon, Enrile. Oh, si Leila de Lima, tapos si Trillanes, nagulo ba ang Senado? Hindi. Hindi nga naman nagulo ang Senado. Bakit hindi nagulo? Kasi nag-cooperate ang Senado. Alam din ng Senado na hindi sila pwedeng makipagmatigasan sa law enforcement. Kasi ang law enforcement, trabaho yan ng law enforcement ng executive. Ano kasing ginawa niya? Prinotektahan niya si Bato eh. Ayaw niyang isurrender. Oh. Tapos ngayon, nakatakas o pinatakas si Bato. At marami na ngayon nagdududa na pinatakas, ginamit na diversionary tactics yung barilan kuno na wala naman talaga. Pinapalabas, linusob daw, under attack daw ang Senado. Wala namang nakita. Kahit yung CCTV nila sa loob, wala naman eh. Hindi naman maipakita eh. So ngayon, anong nangyayari? Sinong may kagagawa nun? Sinong may kagagawa nun? Sila Soto? Sila Lacson? Sila Risa Hontiveros? Sila Kiko Pangilinan? Ang minorya? Kasi sinisisi niya ang minorya. Sinisisi niya ang minorya. Hindi dun dapat sisihin ang minorya. Walang alam ang minorya dyan sa nangyari na yan kagabi. Tapos dahil nauna lang na umalis yung minorya, ano daw? Yung minorya daw umalis kasi daw alam na ng minorya na may mangyayaring kaguluhan. Ay ang sabi ng sabi ni Tulfo, ang unang plano daw Senate caucus. Nung bandang huli naging all majority caucus. Ibig sabihin, yung mga miyembro na lang ng majority ang matitira. O tapos nangyari yung kaguluhan na yon, yung insidente na yon. Sisisihin nila yung minorya? Wala. Itong si Cayetano? Nagagalit siya kasi walang naniniwala. Yung media ayaw maniwala. Ay yung media nandun sila eh. Nandun sila. Oh, hindi maniwala ang media na under attack. Nandun sila eh. Relax na relax pa nga sila. At yun namang mga media na kasama ng NBI doon sa GSIS, yung mga media na kasama ng NBI doon sa GSIS, may kasamang media ang NBI doon sa GSIS. Oh, nandun yung mga NBI sa GSIS eh. Hindi naman sila nandun sa Senate, hindi naman talaga linusob. Mayroong mga mayroong video ang mga medyang kasama ng NBI na hindi talaga naglusob ang NBI doon sa Senado. At walang maipakitang CCTV. Bakit walang maipakitang CCTV? Oh, yan yung malaking dito mga kabunyog. Kaya ngayon nagagalit ngayon si Cayetano na walang naniniwala sa kanya. Yung media kinukontra pa siya. Oh. Pinagalitan niya yung media, nagpupukpuk siya ng ganun. Oh. Tapos ngayon dahil kahit ang mga tao walang naniniwala, may survey ngayon, bagsak na bagsak ang trust rating ng Senado. Oh. Kaya galit siya. Ang sinisisi niya ang minorya. Bakit daw kasi itong minorya ay inaano siya? Parang ayaw sa pagiging Senate President niya. Ang iniisip daw ng minorya, 2028 elections. Niya na lang yan. Mga kabunyog. Mga niya na lang yan. Litaniya na naman niya yan. Sinisisi niya ang minorya. Wala naman. Ang problema sa kanila, inamin na rin kasi ni Aplaska. Inamin na ni Aplaska na una, hindi naman nakapasok yung NBI. Wala namang NBI na pumasok sa Senate. Wala naman eh.
Kasi yung mga media na kasama ng NBI, may video sila na nagpapakitang nandun din lang sa JSIS building. Kaya, yan mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.